Mga kadiskarte, relate ka ba dito? May full-time job ka na pero pagdating ng sweldo, parang dumaan lang sa palad mo. Bayad ng bills dito, bayad ng utang doon, tapos balik na naman sa paghihintay ng susunod na sahod. Nakakapagod, di ba? Gusto mong kumita pa pero ang laging tanong, saan ako kukuha ng oras? Kung isa kang empleyado, call center agent, teacher, nurse, o kahit sinong may regular na trabaho pero naghahanap ng extra income, para sa iyo ang video na to. Welcome sa ating channel. Ngayon tatalakayin natin ang mga side hustles na pwedeng-pwede kahit may full-time job ka. Mga raket na swak sa schedule mo, hindi kailangan ng malaking puhunan at karamihan pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang. Hindi ito yung mga get-rich-quick scheme na puro pangako. Ito ay tungkol sa diskarte, creativity at pag-maximize ng bawat libreng oras mo. Kaya kung handa ka nang magkaroon ng extra source of income nang hindi kailangang mag-resign, tara, simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa mga specific na side hustles, pag-usapan muna natin ang pinaka-importante, ang mindset. Marami kasi ang nag-iisip, busy ako, paano pa ako magkakaroon ng side hustle? Ang sikreto dyan ay hindi paghahanap ng mas maraming oras, kundi ang pagiging mas matalino sa paggamit ng oras na meron ka. Isipin mo, yung isang oras na ginugugol mo sa pag-scroll sa social media gabi-gabi o yung ilang oras sa weekend na nanonood ka lang ng series, pwede mong gawing productive. Ang side hustle ay hindi dapat pabigat. Dapat ito ay isang bagay na nag-e-enjoy ka o isang skill na gusto mong i-develop. Tandaan, hindi mo kailangang iwan ang trabaho mo para kumita pa. Minsan, kailangan mo lang ng extra effort para sa extra income. At yung extra income na yan pwedeng maging pambayad ng utang, pang-ipon para sa travel, o pang-invest para sa future mo. Okay, let's dive into our first category, online freelancing. Ito ang pinakasikat ngayon dahil sa flexibility nito. Kung magaling ka sa pagsusulat, pwedeng-pwede kang maging freelance writer o copywriter. Maraming kumpanya ang naghahanap ng gagawa ng articles para sa kanilang website, social media posts, o email newsletters. Pwede kang mag-charge per article o per hour. Ang maganda dito, ikaw ang masusunod sa oras mo. Pwede mong gawin ito pagkagaling sa trabaho o tuwing weekend. Paano magsimula? Gumawa ka ng profile sa mga freelancing platform tulad ng Upwork Online Jobs, PH, o kahit sa LinkedIn. Mag-post ka na nag-o-offer ka ng writing services. Sa simula, baka kailanganin mong mag-offer ng mas mababang rate para makakuha ng unang clients at reviews. Pero habang dumarami ang experience at portfolio mo, pwede mo nang taasan ang presyo mo. Isa pang patok na freelance gig ay ang pagiging virtual assistant o VA. Bilang isang VA, tutulungan mo ang isang business owner sa mga administrative tasks tulad ng pag-schedule ng meetings, pag-manage ng emails, o pag-update ng social media. Kung organized ka at maasahan, perfect ito para sa'yo. Maraming foreign clients ang naghahanap ng VAs mula sa Pilipinas dahil sa galing natin sa English at sa ating work ethic. Katulad ng writing, flexible din ang oras dito. May mga part-time roles na 10-20 hours a week lang na kayang-kaya mong isingit sa schedule mo. Ang susunod na kategorya ay para sa mga creative diyan, content creation. Baka isipin mo, naku, kailangan ko ng magandang camera at equipment diyan. Hindi necessarily. Ang kailangan mo lang ay isang smartphone at isang magandang idea. Pwede kang mag-start ng YouTube channel tungkol sa hobby mo, pagluluto, gardening, gaming, o kahit pag-share ng kaalaman mo sa trabaho mo. Halimbawa, kung isa kang teacher, pwede kang gumawa ng educational content para sa mga estudyante. Kung isa ka namang nurse, pwede kang mag-share ng health tips. Ang kita dito ay hindi instant. Kailangan mong mag-build ng audience. Pero kapag dumami na ang subscribers at views mo, pwede ka nang kumita sa pamamagitan ng YouTube ads, sponsorships, at affiliate marketing. Pwede ka ring maging social media manager. Kung mahilig ka sa Facebook, Instagram o TikTok, bakit hindi mo pagkakitaan? Maraming small businesses ang walang oras mag-manage ng social media pages nila. Ikaw ang gagawa ng content, magpo-post at sasagot sa mga inquiries. Pwede kang mag-handle ng ilang kliyente ng sabay-sabay. Pangatlong kategorya, reselling o online selling. Ito ang classic na diskarte. Buy low, sell high.
Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Pwede kang magsimula sa pre-loved items. Tingnan mo ang mga gamit mo sa bahay na hindi mo na ginagamit pero nasa maganda pang kondisyon. Mga damit, libro, gadgets, ibenta mo sa Facebook Marketplace o Carousel. Yung kikitain mo, yun ang gawin mong puhunan para bumili ng items na pwede mong i-resell. Pwede ka ring mag-dropshipping. Sa model na to, hindi mo kailangang mag-stock ng inventory. Magpo-post ka lang ng produkto mula sa isang supplier. Kapag may umorder sa'yo, ipapasa mo ang order sa supplier at sila na ang direktang magpapadala sa customer. Ang kita mo ay yung patong mo sa presyo ng supplier. Walang risk, walang sakit ng ulo sa shipping. Ngayon, kung may specific skill ka naman, pwede mo yang i-turn into a service-based side hustle. Halimbawa, kung magaling ka sa math or English, pwede kang maging online tutor. Maraming platforms tulad ng Akadsoc o 51Talk na nagha-hire ng online English tutors para sa foreign students. Ang kailangan mo lang ay stable internet connection at isang tahimik na lugar. Kung magaling ka naman sa graphic design gamit ang Canva, pwede kang mag-offer ng service para gumawa ng social media graphics, posters o presentations para sa mga maliliit na negosyo. Simple lang, pero malaki ang demand. At syempre, hindi mawawala ang passive income ideas. Ito yung mga paraan para kumita kahit natutulog ka. Medyo nangangailangan ito ng effort sa umpisa, pero kapag na-set up mo na, tuloy-tuloy na ang pasok ng pera. Isang example ay ang paggawa at pagbenta ng digital products. Pwede kang gumawa ng e-book, online course, o mga templates tulad ng budget planners o social media templates. Gagawa ka lang ng isang beses, pero pwede mo itong ibenta ng paulit-ulit sa mga platform tulad ng Etsy o Gumroad. Halimbawa, kung isa kang financial advisor, pwede kang gumawa ng isang simpleng e-book tungkol sa budgeting for beginners. I-market mo sa social media mo at bawat download, may kita ka. Hindi mo na kailangan ng physical inventory. Ang susi sa tagumpay ng kahit anong side hustle ay consistency at time management. Gumawa ka ng schedule. Maglaan ka ng 1 o 2 oras gabi-gabi o isang buong araw tuwing weekend para sa side hustle mo. I-treat mo ito na parang tunay na trabaho, hindi lang isang hobby. Importante rin na maging tapat ka sa full-time employer mo. Basahin mo ang contract mo. May mga kumpanya na may pulisiya laban sa pagkakaroon ng side hustle, lalo na kung conflict of interest ito sa trabaho mo. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa performance mo sa iyong 9-to-5 job, at hindi ito direktang kakumpetensya ng kumpanya nyo, kadalasan ay okay lang. Huwag kang matakot magsimula sa maliit. Hindi mo kailangang maging expert agad. Lahat tayo nagsisimula bilang baguhan. Ang mahalaga ay yung unang hakbang. Piliin mo ang isang side hustle na nabanggit natin na pinaka-interesado ka at pag-aralan mo. Maraming free resources sa YouTube at Google para matutunan ang mga yan. Tandaan, ang pagkakaroon ng side hustle ay hindi lang tungkol sa extra pera. Ito rin ay paraan para mag-grow ka, matuto ng bagong skills at magkaroon ng mas maraming options sa buhay. Para sa 2025, huwag ka nang maghintay lang sa bonus o sa salary increase. Gumawa ka ng sarili mong oportunidad. Sabi nga nila, ang may diskarte, may pag-asa. At ikaw, kadiskarte, naniniwala ako na kaya mong gawin ito. Yung konting sakripisyo at extra effort ngayon ay magbubunga ng mas magandang kinabukasan para sa'yo at sa pamilya mo. Ayan, sana ay marami kang napulot na ideya sa video natin ngayon. Kung may tanong ka o may gusto kang i-share na sarili mong side hustle experience, i-comment mo lang sa baba. Gusto naming marinig ang kwento mo. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, at gusto mo pa ng mas maraming tips tungkol sa pagkakakitaan at personal finance, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe sa ating channel. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli, mga kadiskarte,